everyone! For today's video, halika kayo at samahan nyo ang aming mga paglalakbay. At ngayon nga pala ay nandito kami sa I. Marcelo Street, Malanday, Valenzuela City. Kung malapit kayo sa AFES Elementary School ng Malanday, ay dito nyo nga lang nga ito matatagpuan. Talaga nga namang pangmalakasan ang milk tea dito ni Kasi ate. Kasi napakarami ng flavor na pwede ninyong pagpilian. Hindi lang yun, talaga nga namang napakamura niya lamang. Ang mga presyo kasi nito ay hindi nalalagpas ng 50 at 100. Syempre depende sa size Kung niya. Mga makikita nyo, ayan nga pala yung mga flavors na nilalagay ni ate. So diba, sobrang dami. At syempre ang isa sa mga pinupuntahan dito ang kanilang tree house. Na talaga namang napakaganda. Kasi yung mismong bahay o kubo ay nasa taas talaga mismo siya ng puno. Tree house nga, diba? Actually, matibay naman siya, kaya masasabi talaga natin na safe dito. Ang pagkakagawa kasi sa kanya ay kombinasyon ng bakal at ng kawayan. Pero syempre, kahit na gano'n, ay talagang mag-iingat na lang din tayo. So, ayun, actually, first time ko lang makapunta sa mga ganito. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Kasi yung mga gantong lugar, sa libro ko lang talaga ito nakikita noon. Yung mga babasahing pang bata, feeling ko tuloy nasa libro ako ngayon. Charis! Pero ayun, honestly, sobrang saya talaga. Kasi actually, talagang first time ko lang sa mga ganitong bagay. Sayang nga lang at medyo madilim-dilim na kami nakapunta. Pero hindi na rin namin mapapakita ang mismong kabuuan ng kapaligiran. Pagaman gayon, talagang sobrang ganda rito at talagang magkakaroon talaga ng relaxation ng inyong pag-isip. Dahil bukod sa tahimik na kapaligiran, sariwang hangin din ang inyong malalasap o malalanghap. Ito nga pala yung order namin ng milk tea kay ate. Sila din yung may-ari ng tree house na ito. Actually, inaantay talaga namin si Sherwin Cabo. Kaibigan at ka-schoolmate namin nung kami ay mga high school pa. Alam nyo ba, nakakatuwa at sobrang nakakatouch si ate? Kasi yung order niyang milk tea ay wala talaga sa menu, which is yung Spanish latte nga. Pero kahit na ganun ay gumawa talaga ng paraan si ate para magawa yung Spanish coffee latte. Di ba napaka-importante pa talaga si Shewa, Charis? So ayun, habang hinihintay namin si Sherwin, hindi rin talaga mawawala o maalis yung pagguwan ng aming mga larawan. Balang araw kasi, ito rin yung aming babalikang mga larawan para gunitain yung mga nakaraan. Tunay nga naman kasi talagang napakabilis ng mga panahon. At dahil wala pang si Shewa, pumunta kami sa kabilang kubo para nga kumuha na muli ng mga larawan. Sabi ko kasi kay Jem, hindi ko alam kung kailan kami ulit dito makakabalik or makakabalik pa ba kami ditong muli. Napaka-busy din kasi talaga ng panahon ngayon. Kasi abala rin naman kami sa aming mga kanya-kanyang mga buhay. At sa aming yung pagparoon at pagparito, nakakalungkot lang isipin na may nag-iwan ng kanilang pinag-inuman dito. Kahit ang totoo ay mayroon namang basurahan na maaari ngang pagtapunan ng ating mga basura. Kaya ayun, bago kami kumuha ng mga larawan, ay talagang pinapulot muna sa akin ni Jim ang mga basurang ito. Itinapon namin ito hindi dahil mayroong video, kundi kami rin kasi talaga ang huling tao na narito. Alam nyo naman, baka kami ay may pagbintangan. Charis! Pero para sa ating lahat, sana ay matutunan natin magtapon sa tamang basurahan at sa tamang tapunan. Hindi ba't napakasarap sa pakiramdam kapag alam nating nagiging responsable tayo sa isang bagay, may nakakakita man o wala? Sinasabi ko ang lahat ng bagay na ito hindi upang magpaimbabaw, kundi sana ay magsilbing paalala sa ating lahat. Wala rin naman kasi talagang ibang magmamahal sa ating kapaligiran kundi tayo lamang. Kaya't simulan natin itong lahat mula sa ating mga sarili. Muli, para sa ating mga sarili at hindi para sa iba. At ngayon nga ay nandito na ang inyong beshi. At tignan nyo, at talagang may pa-entrance scene pa siya. At mukhang mapapasabak na naman kami sa napakaraming kwentuhan. Mukha kasing marami na naman siyang baong kwento. Nung mga nakaraan pa kasi siya nagyayaya ng gala. Kaso ngayon nga lang kami nagkaroon ng time. At mukhang nanggaling pa nga siya sa ibang dimension. Kaya nga ang tagal niya at may pabulaklak pa siya. Pero kung hindi nyo natatanong, sobrang proud kami niyan kay Sherwin. Sobrang maka-pet lovers kasi niya. Kung pwede nga lang nakupkupin niya ang lahat ng pusa at aso na nasa kalye, ay gagawin niya kung yun ay po pwede. Kaya at ayun ay sobrang proud talaga namin para sa kanya. At ngayon nga pala ipapunta kami sa Malinta Library, Valenzuela City. Nang bigla naming nakita ang isa sa mga kamag-aral namin noon. Na si Cesar Andaya. Ang isa sa mga pinakamatikas na kamag-aral namin noon. Grabe, walang nagbago sa kanya, matikas pa rin. Kuya Pembaria. At ngayon nga narito na kami sa Malinta Library. Isa sa mga proyektong ipinagawa ni Rex Gatchalian, ang papa ng lahat ng mga mag-aaral ng Valenzuela. So ayun, bago dito pumasok ay may palagin nga para sa siguradidad ng bawat isa. Mayroon din silang iwanan ng mga kagamitan para nga komportable kang makagalaw sa pagpili ng mga babasahin mong aklat. Napakapayapa at sobrang komportable dito. Malaking tulong talaga ito para sa lahat ng mga mag-aaral. Napakarami kasi ng aklat na maaaring pagkunan ng impormasyon dito. Hindi lang aklat, kundi na pag-alaman kung may free access din pala sila dito mula sa internet. Parang ang library/museum na ito. Makikita nyo rin kasi dito ang isa sa mga kasaysayan ng Valenzuela. Naalala ko tuloy ng mga panahon na ako ay estudyante pa. Napakarami talagang naitulong ni Papa Rex Gatchalian para sa lahat ng mga kabataang mag-aaral ng Valenzuela. Nang dahil sa mga libreng papel, panulat, ay naitawid ko noon ang aking mga pag-aaral. At hindi lamang iyon, kasi minsan ay nagbibigay siya ng financial support para sa lahat ng mga mag-aaral ng Valenzuela. Parang bigla ko tuloy na miss na mag-aaral.
aral. Bigla ko tuloy nagunita noong mga panahon na ako ay estudyante pa. Pero sa pagkakaalam ko hindi lamang ito ang library na naipatayo ni Papa Rex Gatchalian para sa mga kabataang mag-aaral ng Valenzuela. Kung di ay marami pang iba. Hindi na pala namin kayo maililibot sa lahat ng mga rooms na narito sa lugar na ito. Hindi na rin kasi sapat ang aming oras para libutin sa inyo ang silid na ito. Sabi kasi ni Gemma, hanggang 5th floor daw ang gusaling ito. Hindi lamang namin naabutan na bukas ang mga ibang bahagi ng gusaling ito. Anong oras na rin kasi kami dumating, syempre kailangan din nila mag-unti-unting magsara. At alam nyo ba isa sa mga pinakamaganda dito? Itong parang isang napakalaking sofa bed na ito. At teka, anong ginagawa ng isa na ito? Akala ko ay nag-yoga na. Kaya para sa lahat ng mga mag-aaral o estudyante ng Valenzuela, pakaingatan nyo ito dahil napakaswerte nyong tunay dahil hindi lahat ng mga lugar ay may ganito. At ngayon nga lumabas na kami sa gusaling ito at ito ang matatanaw nyo sa labas ng gusaling ito. Hindi ba't napakalaki niya at ang amin pa lamang napuntahan dyan ay ang 2nd floor. Siguro ay babalik na lamang kami sa ibang araw kapag pwede na. At bago nga kaming umuwi ng tuluyan ay dumaan muna kami dito sa Lugawan. Paborito pala namin yung magkakaibigan. At kailanman ay hindi namin ito pagsasawaan. Dahil ang lugaw na ito ang saksi sa lahat ng aming mga gutom na napagdaan. Saksi rin sa lahat kung saan naroon kami ngayon. At ngayon nga ay hanggang dito na lamang ang video na ito. Naway may natutunan at na-entertain namin kayo kahit papaano. At magkita-kita nga tayo para sa ating mga susunod muling mga video. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!